Malakas ang atungal ng isang galit na halimaw na oso sa loob ng Ferocious Beast Training Room, ngunit walang kahirap-hirap itong pinatumba ni Wang Tiantuo gamit ang kanyang Bone Nether Fist. Sa labas ng silid, hindi makapaniwala ang mga nakasaksi sa pangyayari. Napapaisip sila kung nawawala na ba sa sariling katinuan si Wang Tiantuo dahil sunod-sunod na Tier 2 Ferocious Beast na ang kanyang pinatatahimik. Usap-usapan ng lahat na mula nang magsanib puwersa ang tatlo at malasap ang pagkatalo sa kamay ng bida, tila naging mga halimaw na sila kung mag-ensayo. Walang tigil ang kanilang pagkulong sa Gravity Room at Ferocious Beast Room araw-araw, habang nilulastay ang lahat ng kanilang contribution points para lamang makabili ng mga pampalakas na pill. Higit pang naging katatakutan sa paningin ng marami nang sa loob lamang ng isang buwan ay mabilis na nakaangat sa Tier 2 ang tatlo. Kahit ang dating mahinhin at payat na si Ling Xingye ay nagkaroon na ngayon ng matitigas na kalamnan dahil sa tindi ng kanyang mga pinagdaanang pagsasanay. Matapos ang kanilang mabigat na ehersisyo ay sabay-sabay na napangiti ang tatlo habang sabik na naghihintay sa pagbabalik ng bida, dahil hindi na talaga sila makapaghintay na muli itong makaharap. Samantala, mitiyag ang naghihintay si Lin Zi sa pagdating ni Grandmaster Qin. Agad niya itong nilapitan upang batiin sa kanyang pagbabalik, ngunit napansin niyang hindi nito kasama ang bida. Ipinaliwanag ni Grandmaster Qin na nagpasya ang bida na manatili muna sa kagubatan para mag-ensayo ng ilan pang araw, kaya naman nauna na siyang bumalik dito. Nag-alala si Lin Zi at nagwika na ilang araw na lamang ang natitira bago magtapos ang training camp, kaya baka mahuli sa takdang oras ang bida. Kalmado naman siyang pinakalma ni Grandmaster Qin at sinabing huwag ng mangamba dahil alam ng batang iyon ang kanyang ginagawa. Pagkaraan ng 2 araw, habang tahimik na nagmuni-muni ang bida sa ibabaw ng isang mataas na bato, isang dambuhalang ahas ang dahan-daang gumagapang at naghahandang sumalakay sa kanya. Sa mga sandaling iyon, abala ang bida sa pagpapataas ng kanyang sariling spirit power. Nang biglang sumugod ang dambuhalang ahas, mabilis na kumilos ang bida at pinagliwanag ang kanyang palad. Sa isang iglap ay tuluyan niyang naparalisa ang galaw ng ahas gamit ang kanyang spirit power. Agad niyang sinundan ito ng weapon condensation art upang mag-anyo ng isang naglalakihang gintong espada sa hangin. Sa isang mabilis at napakalakas na pagwasiwas, walang awang pinagpira-piraso ng bida ang katawan ng dambuhalang ahas. Habang pinapanood ng bida ang pagbagsak ng mga putol-putol na laman sa lupa, napagtanto niya kung gaano talaga katindi ang lakas ng martial skill ng isang Tier 2 Spirit Master. Dahil sa malaking itinaas ng kanyang spirit power, naisip niyang panahon na upang subukan ang 3-attribute fusion. Dito na niya sinimulan ng mapanganib na pagsasanib ng 3 elemento. Batid niya na sa oras na magsama ang lakas ng kidlat, apoy, at metal ay hindi agad ito magiging matatag. Gaya nga ng kanyang inaasahan, bigla siyang binalot ng kaba nang tuluyan siyang mawala ng kontrol sa nag-aalimpuyong enerhiya. Ramdam ng bida na huli na ang lahat nang hindi niya mapigilan ang pagsasanib, kaya naman isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Winasak ng matinding pagsabog ang kanyang kinatatayuan, at nanginginig na lamang siyang humandusay sa gitna ng mga nagkapira-pirasong bato. Sa puntong ito ay napatunayan ng bida kung gaano kapinsala ang bagsik ng isang nabigong fusion, at napagtanto rin niya na kung magtatagumpay man ang pagsasama ng 3 elementong ito, may kakayahan na itong makasugat maging ng isang Tier 4 na martial artist. Pagsapit ng huling araw ng training camp, sa wakas ay nakabalik na rin ang bida sa kampo. Agad na nagkagulo ang mga estudyante nang makita siya. Naghihiyawan silang lahat at ang iba ay nagmamadali pang tumakbo upang ibalita ang kanyang pagdating kay Wang Tiantuo. May ilan namang nagyayaya sa kanilang mga kasamahan na manood dahil tiyak na hahamunin muli ng grupo ni Wang Tiantuo ang bida, habang ang iba naman ay nasa sabik na nagtatalo kung sino na kaya ang magwawagi sa pagkakataong ito. Hinarap naman ni Grandmaster Qin ang tatlo at tinanong kung sa palagay ba nila ay may kakayahan na silang manalo ngayon. Buong kumpiyansang ngumiti ang tatlo at sabay-sabay na sumagot na sila ang magwawagi. Ngunit seryoso silang tiningnan ng bida at nagtanong kung sigurado ba talaga silang gusto nila siyang hamunin. Habang nagpapakawala ng matinding aura ang tatlo, binalaan ni Wang Tiantuo ang bida na huwag silang mamaliitin. Ipinagmalaki naman ni Ling Xingye na nasa Tier 2 na silang tatlo ngayon. Samantala, mayabang ding sumabat si Xiao Yan at sinabing kaya na niyang patumbahin silang lahat ng mag-isa.
Napakamot na lamang ng pisngi ang bida at humingi ng paumanhin, bago nagpakawala ng napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan at inihayag na isa na rin siyang tier 2 martial artist ngayon. Labis na natigilan ang tatlo sa kanilang narinig. Hindi makapaniwalang napatanong si Wang Tiantuo kung paano iyon nangyari, gayong nasa unang yugto pa lamang ito ng tier 1 noong huli silang magkita. Nag-alinlangan din si Ling Xingye kung nagbibiro ba ito o nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, buong pagmamalaking sinabi ni Xiaoyan na kahit tier 2 martial artist na ang bida, nananatili naman itong tier 1 spirit master kaya wala silang dapat ikatakot. Agad na kumilos si Xiaoyan gamit ang weapon condensation art at nagpalabas ng isang dambuhalang gintong espada upang salakayin ang bida. Ngunit laking gulat niya nang madali lamang itong wasakin ng bida gamit ang sarili nitong weapon condensation art, kung saan isang napakalaking namumuting espada naman ang pinakawalan nito. Sa tindi ng naging ganti, napasukan ng dugo si Xiaoyan. Kalmado namang humingi muli ng paumanhin ang bida at ipinagtapat na sa totoo lang ay isa rin siyang spirit master. Nawalan ng katinuan ng tatlo sa matinding gulat. Nang mapagtanto ni Xiaoyan na umabot na rin pala sa tier 2 spirit master ang bida, tuluyan na siyang natulala. Sa kabilang banda, napaisip si Wang Tiantuo at doon niya nalaman na hindi pala ipinakita ng bida ang buong lakas nito noong una silang magtuos. Halos mapa-atres naman si Ling Xingye nang mapagtantong ang bida ay hindi lang isang tier 2 martial artist at tier 2 spirit master, kundi nagtataglay pa ng isang pambihirang top-tier special physique. Mayabang nangumiti ang bida at sinabing hindi sapat ang tatlong ito, kaya mas mabuti kung sabay-sabay na lamang silang mag-atake sa kanya. Sa kanyang sariling isip, alam niyang isa itong napakagandang pagkakataon upang makakuha ng sandamakmak na martial value. Nagsimulang magningning ang kanyang mga mata sa nakatatakot na kulay asul na enerhiya, kaya naman binalot ng takot ang mga estudyante sa paligid. Hindi nagtagal ay sinimulan na niya silang bugbugin ng walang awat. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga sigawan ng pagsuko sa buong lugar, habang desperadong nagmamakaawa ang mga estudyante na sina Wang Tiantuo na lamang ang harapin ng bida at huwag na silang idamay pa. Habang nangyayari ang kaguluhan, nag-aalalang nagtanong si Bai Mo kay Grandmaster Qin kung sadyang itinago ba nito sa kanila ang totoong kakayahan ng bida bilang isang spirit master. Sumingit din sa usapan si Lin Zi at nagreklamo na tila masyado silang itinuturing na mga dayuhan ni Grandmaster Qin. Subalit, bakas sa mukha ni Grandmaster Qin ang matinding pagkabigla dahil maging siya ay walang kaalam-alam na nakatuntong na pala ang bida sa antas ng tier 2 Spirit Master at tier 2 Martial Artist. Dahil sa labis na pagninilay, hindi na lamang siya nakaimik. Lalo namang nagulat ang dalawa nang mapagtanto nilang maging ang kanilang pinuno ay walang ideya sa totoong lakas ng bata. Gayunpaman, napatawa na lamang si Grandmaster Qin at ipinahayag na tunay ng isang pambihirang halimaw ang bida. Isang nilalang na higit pa sa mga karaniwang natatangi, na minsan lamang sumulpot sa loob ng 1,000 taon, at maaaring siya na nga ang tanging pag-asa upang maisalba ang buong sangkatauhan. Habang pinapanood ng dalawa ang marahas na ginagawa ng bida, nag-alalang nagtanong si Bai Mo kung hindi ba nila ito dapat awatin. Ngunit sumagot si Lin Zi na pabayaan na lamang ito dahil natural na raw ang ganoong pag-uugali sa mga kabataan ngayon. Biglang napatingala si Grandmaster Qin sa kalangitan nang may maramdaman siyang kakaiba. Mula sa itaas, isang dambuhalang ibon na kung tawagin ay Great Rock ang marahas na lumilipad habang galit na sumisigaw. Ipinangalandakan itong tapos na ang ibinigay na 30 araw na palugit kaya dapat na silang lumayas sa lugar. Agad namang nakilala ng bida ang nilalang at naisip na muli na namang nagbalik ang mapangahas na ibon. Agad na nagpalabas si Grandmaster Qin ng naglalakihang lilang enerhiya sa kanyang katawan habang sinisigawan ang dambuhalang nilalang. Tinawag niya itong isang mabahong ibon na puro balahibo lamang, at sinabing binigyan na niya ito ng sapat na paggalang kaya ngayong oras na ng kanilang pag-alis ay kusang loob silang lalayas. Buong galit pa niyang tinanong kung kailan pa nagkaroon ng karapatang magpaalis ng mga tao ang isang hamak na hayop. Gulat na napatanong ang Great Rock kung ano ang balak gawin ni Grandmaster Qin. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang pagmamayabang na hindi ito natatakot ay agad na itong pinalasap ng isang napakalakas na suntok sa mukha. Kasunod nito ang sunod-sunod at walang awang pag-atake na naging dahilan ng pag-alingaw-ngaw ng mga pagsabog sa ere. Nang masaksihan ito ng bida, napaisip siya kung ito na nga ba ang tunay na kapangyarihan ng isang tier 7 Grandmaster dahil sa nakatatakot na tindi at init ng apoy nito.
Para bang mga immortal ang naglalaban sa kanyang paningin. Habang walang awang sinasabunutan ni Grandmaster Qin ang ulo ng Great Rock, patuloy naman sa pagmamakaawa ang malaking ibon na tigilan na ang pagpaparusa sa kanya dahil mayroon siyang malalakas na kakampi ngayon. Subalit hindi natinag si Grandmaster Qin, sa halip ay hinamon pa niya itong tawagin ang lahat ng kanyang backup dahil sabay-sabay din niyang bubugbugin ang mga ito. Biglang-bigla, isang nakapangangilabot na boses ang gumaralgal sa buong kapaligiran na naging dahilan upang matigilan at mabigla si Grandmaster Qin. Kasabay ng nakatatakot na tinig ay ang paglitaw ng isang dambuhalang anino na may dalawang nagliliyab na mapupulang mata na malamig na nakatitig sa kanila mula sa itaas. Agad itong namukha ni Bai Mu bilang ang Lord of 10,000 Monsters, habang doon naman napagtanto ni Lindsay na may malalim palang ugnayan ang mayabang na Great Rock sa makapangyarihang nilalang na ito. Napaisip ng malalim ang bida dahil batid niya na ang Lord of 10,000 Monsters ay isa sa pinakamalupit at pinakamalakas na pinuno sa buong 10,000 Monster Mountain Range, kung saan ang pinakamahina sa kanila ay nasa tier 9 na, at ang ilan pa nga ay pinaniniwala ang umabot na sa King Title Realm, ang antas na mas mataas pa sa ika-9 na tier. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.